Ngayong nagsisimula na ang tag-init, to beat the summer heat, ang usong OOTD o Outfit of the Day, spaghetti straps and short shorts. Pero ang dalagang si Alexandra, naku, hindi raw summer ready. Mayroon daw kasi siyang maitim na tinatago. Hindi daw ang kanyang budhi ha, kundi ang maitim niyang underarms, tuhod at siko. Ayon sa friends ko naman, kaya ayoko magsuot ng sleeveless talaga madalas kasi inaasar nila ako na, taniman ng kamote or whatsoever. So parang, ayun, ang sakit lang niya. Kaya nakakahiya talaga. Para paputiin ang maitim na parte ng kanyang katawan at magpantay-pantay ang kanyang kutis, iba't ibang whitening products na raw ang sinubukan ni Alexandra. Nag-spray ka na, nag-lotion ka na, tapos nag-powder ka na, ayun, mga ganun. Pero hindi talaga siya tumatalaw. Gaya ni Alexandra na gustong paputiin ang maitim na mga body parts, madalas marami tayong sinusubukan. Isa na rito ang paggamit ng tinatawag na kojic soap o yung klase ng sabon na nagtataglay ng kojic acid na sinasabing nakapagpapaputi ng balat. Pero ayon sa ating resident dermatologist, maging mapili at maingat sa paggamit nito. Ang kojic itself is a good whitener, no? Pero binabagayan yan sa iba-ibang klaseng balat. Kaya depende rin kung sinong gagamit, anong klaseng balat, saang area ilalagay. Ang isa pang paraan na madalas nating sinusubukan sa pagpapaputi ng maitim na body parts ang pagpahid ng kalamansi o lemon sa balat. Pero paalala ng ating eksperto, hindi raw ito nakatutulong. Acidic kasi ang katas ng citrus fruits kaya posibleng magdulot ito ng iritasyon sa balat. Nakalaunay mauuwi rin sa pumula, pangangati at pagsusugat. Putting the calamansi itself on the skin can actually be irritating, especially if you do it sa kilikili. Kaya nga yung vitamin C na yan, ini-extract from the calamansi and you put it in an oil form or oil na parang liquid, ginagawa yung medicine kasi yun ang mas safe sa balat at mas magpe-penetrate. Para sa mga may budget, ang strategy raw nila sa pagpapaputi syempre ay ang glutathione. Pero di raw uso yung capsule ang iniinom dahil ang in ngayon yung diretso na mismo sa ugat o yung tinatawag na Glutadrip. Kung tutuusin, ayon kay Dr. Jean, epektibong pampaputi ang glutathione na isang uri ng antioxidant. Pero mga kapuso, dapat maging mapanuri sa kung kanino o saan magpapaglutadrip. Dapat sa isang lisensyadong dermatologist lumapit para makatiyak na aprobado ng FDA o Food and Drug Administration ang gamot na gagamitin. Injection should be very slow. Doon nagkakaroon ng problema ngayon pag napaka-fast. Diyan yung pag nag-inject, nahihilo sila, para silang nanginginig, no? Nagko-cold, clammy, sila, tapos nagpa-palpitate. Diyan nagkaka-problem. So, ang gagawin nitong laser na to is, pag unang-una, meron siyang mode na papakinisin muna yung siko or yung skin, and then followed by yung whitening na. Ang isa pang makabagong paraan na ginagawa ngayon para mapaputi ang dark skin ang tinatawag na pigmentation laser. Gaya ng ibang commercial whitening products, hindi ito nangangako ng instant results. Kailangan din kasing ulit-ulitin ang proseso hanggang sa tuluyang mag-lighten ang skin. Kung porsigido sa pagpapaputi pero kulang sa budget, may ilang home remedy na makatutulong sa pagpapalighten ng dark body spots. Isa na rito ang pagpapahid ng dagta ng aloe vera. Mabisa itong moisturizer without the harmful chemicals. Kapag moisturized ang skin, maaari itong mag-lighten. Gayun din ang pagpahid ng baking soda na hinaluan ng tubig. Mayroon itong whitening properties, kaya nga ginagamit din ito sa pagpapaputi ng ngipin. Ang dark spot sa iba't ibang bahagi ng katawan di dapat ikahiya dahil kung gugustuhin, may mga solusyon namang pupwedeng subukan. Pero maging maingat mga kapuso, piliin lang ang mga paraang ligtas nang sa huli ay hindi kayo magsisi.